Dominic, Brother Dominic, good evening. Hello, Brother Dominic. Good evening po, Brother Jando at sa buong Punto por Yes, Punto team. hello, good evening. Opo. Go ahead, bro. Okay, ang sa akin po ay katanungan po kasi may na-experience po ako kaninang umaga. Mm. Nagsimba po ako tapos yung closing prayer ng pare sa bago mag-blessing sa huli ng misa, yun sa closing prayer niya na nag-mention siya ng Jehovah. Di ba katuruan dito sa punto por punto, mali ang pangalang Jehovah. Ngayon, bilang isang ordinaryong lay Catholic, ano ba ang magandang magawa na para makorek yun o ano? Ano ba ang pwede kong magawa? Ano ang pwede mong magawa para makorek yun? Opo. Ating ibigay ang pagsagot niyan kay Brother John Ray. Brother John Ray? Yes, yes bro. Ano yung tanong bro? Anong may bigay? Nanood kasi ako ng basketball. ano yung tanong? Anong tanong bro? Ulit. Okay po. Ang katanungan ko po actually, ano ko muna yung premise na. Nagsimba po kanina ako kasi kaninang umaga. Doon sa bandang huli, yung parang closing prayer sa misa, habang mag-bless ang pari, minention niya yung Jehovah, basta may karugtong yun. Jehovah Jireh? Di ba, kasi healing Jehovah daw. Jireh ba? Something kasi para sa healing name of God, parang ganon. Di ba katuruan din man dito na ang pangalang Jehovah ay hindi tama para sa pagtawag sa Diyos. Ngayon, bilang isang ordinaryong lay Catholic, ano ba ang pwedeng magawa upang ma-correct ito? At kung mako-correct man o ano ba ang pwedeng magawa ng isang ordinaryong lay Catholic? Well, yes. 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 Lang ako sa microphone ko. Kumusta microphone ko? Mahina bro Wendell. Palakasan mo konti. Ito. Yan. Maganda na. Okay. Sige, thank you. Sasagot ka bro Wendell? Hindi. Nag-taste lang. Okay. Okay, well, no. Kapatid, no, ang mali kasi nito mga Jehovah Witnesses ay talagang pinapangalandakan nila na yan talaga ang pangalan ng Diyos. No? Ontologically, bro, ang Diyos walang pangalan. Okay? Ontologically, ang Diyos walang pangalan. Okay? So, nung nagpakilala siya, nagbigay siya ng pagkakakilanlan. Yun nga yung YHWH, no? Or yung tetragrammaton na wika, no? Na ano yan? Yod-Heh-Wah-Weh. Yun, no? Yod-Heh-Wah-Weh. Ano yun ba dyan, no? Yod-Heh-Wah-Weh. Yod-Heh-Wah-Weh, yun, no? Nawala sa isip ko. So, yun ay description name, no? Description name para mayroon tayong tawag sa ating Diyos. Kasi, yun ang tanong kasi ni Moises, paano kung tanungin ka, ano pangalan mo, anong isasagot ko? So, yun ang ibinigay niyang pangalan. Sa Fundamentals of Catholic Dogma, Yahweh nga Yahweh. Pero Yahweh talaga ang pronunciation niya. Sa Fundamentals of Catholic Dogma, Yahweh. Ngayon, itong mga saksi Jehovah, pinapangalandakan nila, yun ang mali nila. Pero sa panahon kasi ngayon, bro, yung Jehovah, ang dami ng description name na ipinapangalan sa Diyos. At tinanggap na ng Kristyanuhan yan. Kakristyanuhan. Okay, so, basta ang dami ng pangalan na ibinigay sa Diyos No, ang dami niyang attribution tawag diyan. Kung dito sa Fundamentals of Catholic Dogma, ang sabi yun yung ang name of God is, sabi yung attribution, saan ba yun? Saglit lang na may nabasa ako dito na yung ito pala.
Ito ba yun? Hindi, itong isa siguro. The substantial omnipotence, natural presence. Wait lang para maano tayo sa ating aral. Ito. Ito yan, the eternity of God is His essence. Longer, nothing, future, it is not, hindi, ito. Wait lang, tingnan ko, ito. Being, ito ang sabi ng simbahan, no? Being is a name. So, ano ibig sabihin nun? Kung ano yung Diyos, yun talaga yun yung pinakapangalan niya. Being is a name which connotes immutability. No, at yung ano niya dito, the divine name of God, the basis of the absolute immutability of God. For I am the Lord and I change not. Life activity associated with God's immutability. God knows to act in in restfulness and to rest in activity. No, so the incarnation of God. So ang simbahan, meron talaga siyang personal name na tinawag. Ito yung ngayong Yahweh. No, pero when we say kasi bro at description, pwede natin tanggapin yung Jehovah description na wala namang ibang pinapatungkulan eh. Tulad sabi nga ni San Pablo, di ba? Yung Diyos na walang pangalan, yan ay papakilala ko sa inyo. Oh, so yung kinikilala ng mga pagano na Diyos na walang pangalan, ipinapangaral din, inattribute din yun ni San Pablo sa tunay na Diyos. So pwede yun. Ang mali kasi dyan, yung bang Jehovah talaga ang pangalan ng Diyos. Tapos kung i-research pa naman natin, gawa-gawa lang yung Jehovah na yan. No? So kahit magtanong ka sa mga Hebrews people, walang Jehovah. Yahweh talaga yan. No, Yahweh talaga ang bigkas nila diyan, hindi Jehovah. Pero sa panahon kasi natin, bro, sa panahon natin ngayon, yung Jehovah tanggap na ng maraming kakristyanuhan yan at sa Diyos in-attribute yan. So walang problema doon. Kaya kung narinig ko sa pari, ginamit niya yun, patungkol yun sa Diyos natin. Ang mali dyan, yung ipinapangalandakan na yan talaga ang tunay na pangalan ng Diyos. Well, unang-una, sa tanong mo kung ano bang pwedeng gawin natin, ang pwedeng natin gawin dyan, ipangaral, no? Ontologically, ang Diyos walang pangalan. Nagbigay lang siya ng ano ba tawag dyan, yung ilhanan sa Tagalog bro dyan, no? Mamailas siya, ano ba yan? Ang hirap. Kilala? Para makilala lang siya kasi nagtanong kasi ano bang pangalan mo kung tatanungin. So, Yahweh, hindi po Jehovah. No, pero pwede natin siyang kung yung nga sabi ko kanina, kung as a description, ibigay natin yung description na sa Diyos, walang problema yun. Okay lang yun. Kaya narinig mo sa pari ka kanina, Jehovah, pinatungkol na yun sa Diyos. Pero sa aral talaga natin, dito sa Fundamentals of Catholic Dogma, Yahweh talaga ang personal name of God, Yahweh. Yes, Brother Junre. Yes, bro. Walang problema sa atin na tawagin nilang Jehovah ang Panginoon. Ang problema sa atin doon is kung ipipilit nila na yan ang personal name. Name of God. Yes, problema yun. Hindi talaga yun. Sa Fundamentals of Catholic Dogma, kung babasahin nyo, personal name of God talaga, ang nakalagay Yahweh. Kasi, First Vatican pa to eh. So, yung mga English nito, yung pang mga dati pa, bro, dyan do. So, yung Yahweh dito, Yahweh, letter J, na capital J, Yahweh. Yun ang personal name of God sa Fundamentals of Catholic Dogma. Pero again, attribution or descriptive name, okay lang yun, bro. Walang problema dun. Nagiging bro, nagiging siya, nagiging bulanon. Naging bulanon. Yahweh. Yahweh dito, Yahweh. Yahweh. Oh. Ang ano ko lang dyan kasi syempre marami ang nakarinig sa misa na medyo na-bothered lang ako kanina kaya napatanong ako ngayon dito. So, okay lang yun na gamitin ba? Okay lang yun yung nagawin nyo ng pare? Okay lang. Yes, as descriptive name nga. Di ba sabi ko nga, descriptive name. Dahil sa panahon natin ngayon, tanggap na yan. Yung Jehovah na yan, tanggap na yan as a descriptive name of God. Not personal name of God. Ang dami namang descriptive name eh. Jehovah. Ano pa ba? Jehovah Rapha. Ha? Jehovah Rapha. Yata yung ginamit niya. Jehovah Jireh.
Jehovah Jireh. Rapaya. Kasi Oh, pag-ibig. ang daming descriptive name, pwede yan ikapit natin sa Diyos. Walang problema doon. Kasi sabi nga ng fundamentals of Catholic dogma, no? Binasa ko kanina, being is a name. Yung being na yan, pinapatungkol yan sa Diyos. Being is a name. So, being pangalan na. No, so, doon yan, ang description na yan, doon yan sa Diyos mismo, na God, God as a being is a name. O yung God na yun, name na yun. So, ang dami natin pwedeng itawag sa Diyos, basta sa Kanya natin pinapatungkol. Halimbawa, Jehovah pangalan ng Diyos, pero ibang Diyos, hindi yun pwede. Pero kung pwede mo siyang tatawagin sa ganyan, walang problema. Doon sabi nga na San Pablo, di ba? Ang Diyos na walang pangalan, siya ang ipapakilala ko sa inyo. So ginamit ni San Pablo yung kinikilalang Diyos ng mga pagano na walang pangalan. Pero sa kaninong Diyos? Sa tunay na Diyos. So i-describe mo siya doon sa pinakatunay na Diyos, walang problema doon. Okay.